May mga tao na ipinakitang pinasok ang isang simbahan, pero hindi nila alam na may halimaw sa likod kaya sila napasigaw. Ipinakita ang mga bida na nilalabanan ng sangkatutak na grupo ng mga skeleton army. At boss nila ang isang malaking skeleton na nakaupo sa trono nitong maraming mga kayamanan. Nais itong atakehin ng napupuno sa galit na Ethan. Pero pinipigilan siya ni Hana na gumamit ng malakas na apoy at pinasabog ang simbahan kaya sila naitapon palabas. Gusto pang bumalik ni Ethan para lumaban pero sinabi ni Hana na ang pakay nila ay ang dragon at sayang lang ang pakikipaglaban nilang iyon. Dahil dito ay muling bumalik sa sarili si Ethan na nakinig sa babae at kaagad silang tumakbo palayo. Mabilis ang paghabol ng mga skeleton sa kanila na hindi napapagod kahit malayo na ang nararating nila sa pagtakbo palabas ng bayan na iyon. Biglang nadapa ang lalaki na nahulog kaya kaagad siyang sinundan ni Hana at tinulungang tumayo. May 2 sundalo na nakita sila. Dumating ang mga humahabol na mga skeleton kaya agad silang naghanda sa laban at kasabay nito ang paglabas ng araw. Aatake pa sana ang mga skeleton pero nasilayan na sila ng sikat ng araw kaya biglang naglaho ang skeleton na naging usok. Napahanga si Hana dahil hindi natakot ang 2 knights na iwan ang kanilang kinatatayuan. Sasagot sana ang kanilang leader pero nagulat ito paglingon dahil namukan ang 2. Ito pala si Simon na namukan din nila. Kalaunan ay malakas ang tawa nito dahil naskam ang 2 bida na pumasok sa simbahan para sumilong. Ngunit mga skeleton warriors pala ang naroon na kinalaban at hinabol sila. Sinabi ni Balthazar na ang bagong misyon na ibinigay sa kanila ng kapital ay ang pagpatay sa isang lich na skeleton na lumulutang kaya sila naroon. Ito yung nakita ng 2 na nakalaban nila. Sinabi ni Simon na isang nobleman si Balthazar pero wala siyang mamanahin na kayamanan. Kaya kailangan niyang may angatang pangalan at karangalan sa pamamagitan ng paggawa ng mga misyon. At kababata nito si Simon na sinusundan si Balthazar para samahan sa layunin ng best friend. Sinabi ng mga ito na wala pang hindi natapos na trabaho si Balthazar maliban lang sa pagpatay ng lich na nahihirapan sila. Nagpatulong si Simon kay Ethan at Hana dahil naging busy ang karamihang mga royal guard dahil sa malawak na pag-atake ng dragon. Pero sinabi ni Ethan na wala itong kinalaman sa mithiin niyang patayin ang dragon. Masyado na daw siyang naistorbo sa mga walang silbi na bagay kaya nagulat sina Balthazar at Simon. Tumalikod si Ethan para sana umalis pero sinabi bigla ni Simon na alam nito kung nasaan ang kinaroroonan ng dragon kaya naging interesado ang bida. Ayaw sana ni Balthazar na sabihin ni Simon ang tungkol sa dragon kay Ethan pero sinabi ni Simon na mas mahalaga ang reputasyon ni Balthazar kaysa sa mga sekreto na dapat nilang itago. Dahil kapag hindi nagawa ni Balthazar na matalo ang lich ay masasayang lahat ng pinaghirapan nila. Nag-isip saglit si Ethan at sinabi nitong payag sa kasunduan nila. Sinabi niyang puntahan na nila ang lich pero sinabi ng 2 na kailangan nitong magpahinga muna. Subalit nagalit pa si Ethan na sinabing hindi kailangan ng pahinga na kinagulat ng 2 at ni Hana. Kaya ipinaliwanag ni Balthazar na kailangan ng mga tauhan nila ng pahinga at hindi sila tulad ni Ethan. Tahimik na umalis si Ethan kaya napatanong si Simon at Balthazar kung bakit biglang nagbago ang attitude nito. Kaya sinabi ni Hana na dahil ang tao ay madaling magbago base sa nararamdaman nito. At sinabing kahit ayaw sabihin ni Ethan pero pagod din siya. Sumagot si Simon na nagtataka siya dahil pati si Hana ay nagbago din bigla. Kalaunan pa ay pinuntahan nila ang mukhang simbahan. Pinasok nila ito at normal naman sa loob maliban lang sa luma na ito. Sinabi ni Simon na ang lich ay ang dati na pari ng simbahan na iyon. Binuksan nila ang sekretong lagusan papunta sa ilalim ng simbahan. Pumasok sila dala ang ilang mga sulo at patuloy sa pagkwento si Simon. Naitago daw ng pari ang pagkagahaman noong buhay pa. Pero nang mamatay ay doon na nagsimulang kinukuha nito ang nais kunin sa mga tao kaya maraming umalis doon. Pagdating sa isang pinto ay sinipa ito ni Ethan at nakita nila ang maraming mga ginto sa loob na nagkalat. Kaya napagtanto nilang totoo nga ang kwento na gaaman ang dating pari na naroon. Biglang gumalaw ang mga coins na naroon na kinagulat ng mga tao. Tinangay ito ng hangin at nagtipon na naging hugis mukha ng bungo. Sinabi ni Hana na akala ng lich kung naroon sila para kunin ang kayamanan nito. Lumabas ang kalaban na lich at umatungal kaya agad naghanda sa laban ng mga mandirigma sabay labas ng armas. Pinalipad ng lich ang mga tauhan nitong skeleton warriors at isa kaagad sa mga kawal ang napugutan ng ulo. Mayroon ding tinaga mula sa likod. Umilag si Ethan at hiniwa ang mga umaatakeng bungo. Ganon din si Hana na maliksing tinatalo ang mga skeleton. Lumalaban din si Balthazar gamit ng parang laser sword nito. Sinasangga naman ni Simon ang pag-atake ng isa pang skeleton warrior gamit ng sibat nito at nagreklamo na pinasok na nga nila ang bayan ng araw pero may mga kalaban pa rin. Saka din sila nag-back-to-back ni Balthazar na lumalaban sa walang tigil na pag-atake ng mga skeleton. Sinabi ng mga ito na pinapagod lang sila sa laban kaya kailangan nilang matalo ang lich. Hindi nagsayang ng oras si Ethan na kaagad tinakbo ang lich at inakyat ang kayamanan nito saka din sinaksak ang mas malaking skeleton. Kunwari nasaktan ng lich, pero si Ethan ang tinapon niya palayo na nag-uusok na parang fireworks. Nauntog ang bida saka pa bumagsak na ng hihina.
Sinabi ni Balthazar na patay na ang kalaban kaya hindi ito matitigok kapag masaksak sa katawan ng ordinaryong espada. Tapos isa pang kawal ang pinagtutusok ng mga skeleton kaya namatay na duguan. Nakita ni Hana na nahihirapan sila at dehado sa laban na iyon. Tumalo ng isang skeleton at naputol ang sibat ni Simon pero dinurog siya ng lalaki. Nasaktan si Balthazar kaya agad sinibat ni Simon ang skeleton at tinulungan ng best friend. Saka din sila napalibutan na ng mga skeleton warriors. Hawak-hawak ni Hana ang isang bag ng kayamanan na ipinakita sa Lich kaya inakala ng dalawang knights na tatakbuhan sila ng babae. Nagalit naman ang Lich na tinanggal ang mga skeleton sa paligid ni Ethan at ng mag-best friend. Saka si Hana na tumakbo ang gusto nitong patamaan ng ginawang fire magic. Tumakbo ang babae na kaagad nakaabot sa ground floor pero pinasabog ng Lich ang lagusan saka din kaagad lumabas. Tumayo si Hana sa gitna ng simbahan at nagpalabas ng fire magic nito. Kaagad din na dumungaw ang tatlong lalaki para tignan kung anong nangyayari. Umatake ang kalaban gamit ng maraming mga skeleton shadow power nito kaya nadaganan si Hana ng pag-atake ng malaking Lich. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Balthazar na pinalakas ang ilaw ng magic sword nito kaya napalingon ang kalabang Lich. Sinamantala ni Hana ang pagkakataon at gamit ang malakas na apoy ay sinira nito ang bubong ng simbahan sa ibabaw ng Lich kaya ito gumuho. At dahil nataman ng sikat ng araw ang Lich ay nasaktan nitong umatungal kasabay din na naglaho ang naging abo nitong mga skeleton army. Saka din nang hina ang Lich na bumaba sa lupa. Kaagad na inutusan ni Balthazar si Ethan na kunin ang magic sword nito at saksakin ang Lich sa dibdib. Nagkaharap ang parehong nanghihina na Lich at Hana. Nang biglang saksakin ni Ethan ang dibdib ng Lich na sumabog at naging alikabok. May nahulog pang barya mula sa Lich na pinulot ng napaupo na Ethan at pinagmasdan. Nakita ng magkaibigan na namatay lahat ng mga tao nila. Pinagmamasdan ng dalawa ang maraming gintong naroon nang sabihin ni Ethan na marami silang pera sabay turo sa mga ginto. Sinabi ni Simon na hindi daw ganun ang patakaran. Pero ipinaliwanag ni Ethan na gamitin nila ang naroong ginto para gawin ang inaakala nilang nararapat. Saka pa itinapon ni Ethan ang gintong coins kay Balthazar na sinalo naman ito. Nang makita niya ang kinang ng ginto ay biglang napasok siya ng greed. Sinabi ni Simon kay Ethan na hindi sila gahaman at may mga alituntunin silang sinusunod bilang mga sundalo. Pero bigla na lang siyang sinaksak ni Balthazar sa dibdib gamit ng pinulot na sibat kaya nagulat ang nasaktan na Simon at nina Ethan at Hana. Tapos gumuho pa ang bubong nila kaya natabunan ng dalawa kasama ng mga kayamanan. Sa loob ay sinabi ng nahihirapang Simon na nasaan ang honor ni Balthazar. Pero sinabi ng tinamaan na ng greed na Balthazar na walang silbi ang honor at pagiging nobleman kung wala namang pera na magagamit. Saka din sinabing makakapagsimula siya ng bagong buhay gamit ang maraming kayamanan na iyon. Naiinis si Simon sa nakikitang ugali ng dati na idol nito. Lalo na nang namamanyak si Balthazar sa pinupulot ng mga ginto. Pumulot ng espada si Simon saka din pinilit na tumayo para labanan si Balthazar na tunog Lich daw. Sa labas naman ay naghahanap ng mapapasukan na butas si Ethan habang sinisigawan si Simon na sabihin daw kung nasaan ang tahanan ng dragon. Kaya nagugulat si Hana. Naglalaban sina Balthazar at Simon sa ibabaw ng mga kayamanan pero dehado na si Simon dahil sa tama ng katawan. Saka pa sinipan ni Balthazar ang sibat sa dibdib niya kaya siya napaluhod. Muling umatake si Simon na sinadyang sirain ang bag ng mga ginto na ikinaistorbo ni Balthazar na nag-side view. Kaya side view na natusok ang katawan ni Balthazar at lagpas ang tusok ng espada ni Simon. Kaya lumabas ang maraming dugo kay Balthazar. Pagkahulog ng gold coins ay nakabalik sa pag-iisip si Balthazar na natamba. Natamba din si Simon sa tabi niya kaya nakapagpasalamat pa si Balthazar bago ito namatay. Saktong nakapasok din sina Ethan at Hana na agad hinawakan ang ulo ni Simon. Pero yung kinaroroonan ng dragon agad ang nais malaman ni Ethan kaya napatawa na lang si Simon. Sinagot nitong nasa Tainted Mountain ang dragon na ginawa nitong bahay at alam ito ni Hana. Hiniling ni Simon na tapusin ang kanyang paghihirap. Nag-alala si Simon para sa kaluluwa ng kaibigan dahil baka maipalit lang ito sa Lich dahil sa pagiging gaaman. Subalit tiniyak ni Hana na bago mamatay si Balthazar ay nakabalik ito sa dati kaya ligtas na siya. Nagsasalita pa si Simon na sinabing nagkabaliktad ang dalawa ng ugali nang biglang hugatin ni Ethan ang sibat sa lalaki kaya nagdugo ito at tigok din kaagad. Samantala ay ipinakita ang magkadugtong na itlog at talong sa isang tahong. Nang marating ng lalaki ang dulo ay bigla na lang siyang natuyot at bagsak na namatay. Saka napangiti ang babae na nagpahulog sa bintana saka lumipad. Ganito daw ang nangyayari sa mga bayot kaya mag-ingat palagi. Nakarating ng isa pang bayan sina Ethan at Hana. Galit pa rin si Ethan na gusto kaagad makarating sa Tainted Mountain. Pero ipinaalala ng nag-aalala na Hana na kailangan ng lalaki ng pahinga para magawa nitong matalo ang dragon na tumalo na sa kanya dati. Napilitang makinig ni Ethan na sinabing kapag matutulog sila ay dapat sa isang inn na malayo sa sentro. Kaya napangiti si Hana. Nagpunta sila ng isang inn at sinabi ni Hana bago lumabas na kukuha siya ng pagkain.
Pag-alis ng babae ay nahiga ang bida at inisip na tama si Hana na kailangan muna niyang matulog. Nagpunta ng kainan sa inn si Hana at umorder ng pagkain para kay Ethan. Nag-order din siya ng mga sausage na nakabitin doon. Nagtanong ang lalaki kung saan siya galing at nalungkot ito nang sabihin ni Hana na galing siya sa isang bayan na sinira ng dragon. Nagpayo din ng innkeeper na huwag silang tumagal sa bayan na iyon dahil maraming mga bisita ang natatagpuan nilang patay nitong nakaraang mga araw. Ayos naman daw ang mga ito pagpanhik nila ng kanilang mga tinutuluyan. Pero natatagpuan na lang nila ang mga ito na patay na kinaumagahan. Kaya sinabi ni Hana na nakakatuwa nga ang pangyayari na iyon. Habang natutulog ay biglang nagising si Ethan at nakita si Olivia na nasa harap nito. Kaya agad siyang tumayo at inisip na nananaginip lang. Pero sinabi ng babae na hindi ito panaginip. Saka pa hinawakan ng kamay ng lalaki at ipinahawak ang dibdib. Naalala ni Ethan nang iwan niya ang libingan ng mga magulang noong single pa siya. Nagtsismisa ng mga batang nakakita sa kanya na nagpunta ng gubat. Sinabi ng isa na nang may panganak ng ina si Ethan ay nagkasakit ito at naging bedridden. Hanggang namatay din lang. Tapos nang magpunta naman sina Ethan at ng ama nito sa dagat ay sinadya nilang puntahan ang lagpas ng kanilang pinapangisdahan. At nakasalubong sila ng Shokoy na kinalaban ng tatay ni Ethan na kanyang tinalo. Kaso ay nanghina siya at nawawala pa sila sa dagat. Alam ng ama na hindi siya tatagal kaya hindi ito kumain at uminom ng kanilang mga baon na pagkain para hindi masayang at kainin na lang ni Ethan, kaya din siya namatay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nakabalik ang bangka ni Ethan sa kanilang bayan. Pero mula noon ay hindi na siya nagpupunta pa ng dagat. Natigil lang ang mga bata nang pinagalitan sila ni Olivia kaya din umalis ang mga ito. Pinuntahan ng babae si Ethan na binibisita pa rin ng puntod ng mga magulang nito. At nagbigay ng bulaklak ang babae kaya nagpasalamat si Ethan. Magkababata pala ang dalawa kaya magkakilala din sila ng matagal. Sinabi ng babae na hindi kailangan ni Ethan mag-isa. Pero tumayo ang lalaki na sinabing hindi kailangan ang tulong ng iba. Subalit sumagot ang babae na kailangan niya ang lalaki dahil mahal niya ito. Natigil saglit si Ethan na lumingon. Tapos sinabi sa babae na hindi siya karapat-dapat kay Olivia at natatakot siya dahil taglay niya ang dugo ng ama na sinira ang sariling pamilya. Pero niyakap ng babae si Ethan at sinabing iyon ang nagustuhan kay Ethan dahil iniisip nito una ang kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili. Tulad din ng kanyang ama na nagsakripisyo para sa kanya. Saka din nag-propose ang babae na naroon siya para sa lalaki at handang kaya naman masaya ang lalaki na niyakap din ng babae. Balik sa kasalukuyan ay naghubad na ang peke na Olivia at nilapitan ng lalaki na miss na si Olivia. Kaya hinuli ni Ethan ang babae at handa ng mag-jack and poy. Subalit nakita niya ang bracelet ni Olivia na inilagay sa kamay at biglang naalala ang tunay na Olivia. Tapos nakita niyang walang bracelet ang babaeng kaharap. Kaya naalala ni Ethan ang tunay na Olivia na hindi niya naprotektahan. Sinabi ng peke na Olivia na damhin daw siya ng lalaki. Hinawakan naman ng lalaki ang mukha ng kaharap. Pero bigla pala itong sinakal. Tapos sinabing alam nitong peke ang babae at hindi ito si Olivia. Kaya nasasaktan ang na-corner na doppelganger. Nakapasok din si Hana na nagulat pero agad na gustong kunin ang armas. Pero sinabi ni Ethan na kanya ang laban na iyon. At ipinakitang may pakpak ang babae at may paa ng ibon na pilit pumapalag. Subalit buong lakas na pinilipit na ni Ethan ang leeg ng halimaw at tigok ito agad. Dumating ang innkeeper dahil sa ingay at nakita ang nasa kama na pinatay ni Ethan kaya hindi ito makapaniwala. Isa daw itong succubus na kinukuha ang buhay ng mga malalakas na lalaki gamit ng kanilang libog at pagnanasa. Kaya huwag kang maging malibog dahil succubus pala ang tawag sa espiritu na gumagamit nito. Akala mo nag-ano ka lang pero may hinigop na pala sa iyong isang mahalagang bagay. Dahil napurnada ang pagtulog ni Ethan ay galit siyang nagsuot kaagad ng armor at sinabing aalis doon. Saka din kaagad na naglakad palabas ng pinto na hindi na napigilan pa ni Hana. Kaya nagbayad na lang si Hana ng pera sa innkeeper at nagpasensya. Saka din sila naglakad paalis ng bayan na iyon at ramdam ng babae ang galit ng bida. Nagpatuloy sila sa pag-akyat ng bundok at nakarating sa isang bakana. Sinabi ni Hana na ramdam nito ang masamang aura sa paligid. Sumagot si Ethan na ramdam nitong naroon lang ang dragon sa harap nila. Buong lakas na itinulak nila ang malaking pinto na gawa sa kahoy. At pagbukas ay nakita nila ang isang castle. At buong tapang silang naglakad papasok sa castle. Sa loob ay kinuha ni Ethan ang espada nito. At ipinakita ang paggising at paglabas ng dragon sa mausok nitong higaan. Kaya natakot naman ang babae. Sinabi ng dragon na sa wakas ay nakarating ang walang puso na lalaki. Galit si Ethan na tumakbo palapit sa dragon para matabas ito gamit ng maliit na espada. Subalit nagbuga ng apoy ang dragon na muntik sanang ikasunog ni Ethan kung hindi lang siya tinulak ni Hana. Nagtago sila sa ilang mga nagpatong-patong na konkreto na naroon kaya sila nakaligtas mula sa malakas na apoy ng dragon. Ipinaalala ni Hana na bobo kapag umatake ng walang diskarte na alam na daw ng bida. Pinulot ni Ethan ang espada at nagpunta sila ng magkahiwalay na direksyon ni Hana habang nagtatago.
Nag-charge ng fire arrow si Hana at pinatamaan ang leeg ng dragon na lumingon. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Ethan na umatake gamit ng espada at matusok ang kamay ng dragon. Pero tinapon siyang parang ipis. Habang nagtatago ang dalawang bida ay sinabi ng dragon na alam nitong puno ng kasamaan ang kanyang puso. Dahil iyon daw ang blueprint ng tao na corrupt at matako, makasarili, tamad na babaero at adik sa droga, sakim sa salapi, at mahilig magmasahe ng Junjun. Nagpapanggap lang daw na mabait ang mga tao pero ang totoo ay puno sila ng 7 deadly sins. Sumagot ang bida na hindi perpekto ang mga tao. Totoong marami silang kasalanan pero mahalaga sila sa Diyos at hindi sapat ang kanilang kahinaan para magkaroon ng rason ang dragon na husgahan sila. Saka patawa-tawa naman ang dragon. Sinabi ng bida na ang dragon ang tunay na corrupt dahil sa mga pagpatay at pagsunog nito sa mga tao para sa sariling entertainment. Lumabas si Ethan sa pinagtataguan para umatake. Kasabay nitong nakagawa na si Hana ng spiral ice magic na binunggo pa ang dibdib ng dragon. Ginamit ng bida ang ice na daan at tinalo ng dragon na tinagpas ng espada sa leeg kaya nasaktan. Nakatayong nahulog ang bida at kaagad na iniilag-ilagan ang mga nahuhulog na malalaking tipak ng semento sa kamuli siyang nagtago. Parang manok na inilabas ng dragon ang malawak na pakpak nito. Saka sinabi kay Ethan na kung inakala ng lalaki na para lang sa entertainment ng dragon ang ginawa ay nagkakamali ito. Galit na sinabi ng bida na pinatay ng dragon ang mga mahal niya sa buhay. Kaya sumagot ang dragon na hinamon ng bida na kung gusto ng tao ay maghigante ito. Kaya matapang na lumabas naman si Ethan na naglakad at tumayo sa harapan ng malayong mas malaking dragon kaysa sa kanya. Sinabi ng dragon na gawin ng lalaki ang nais gawin. Saka ito pumadyak at umatungal. Tumakbo naman si Ethan para sumulong na aatake. Pero nagbuga ng apoy ang dragon kaya agad na nagtago ang bida sa mga nakasalansan na bricks kaya hindi siya direktang nasunog. Dahil patago-tago ang tao ay sinabi ng dragon na hindi yata sapat ang galit ni Ethan para umatake at maghayganti. Sinundan at hinampas ng dragon si Ethan pero hindi ito nataman. Tapos may nakaabang palang patibong ang dalawa sa dragon gamit ng magic ni Hana at hinulugan nito ng mga mabigat na bagay ang dragon. Inakala ni Hana na tigok na ang kalaban nila. At sumagot naman si Ethan na silipin nila kung patay na nga. Pero biglang nagbukas ulit ang malaking pakpak ng dragon mula sa mga guho at binalak nitong lumipad palayo. Pero mabilis ang reaksyon ni Ethan na tumakbo at tinalon ng buntot ng dragon na lumipad. Samantalang naiwan si Hana na napasigaw lang. Sa itaas ay sinubukan ng dragon na mag-dive pero nakahawak pa rin ang bida. Sinubukan ng dragon na ibangga ang sarili sa bundok pero nakahawak pa rin si Ethan sa kanya. Unti-unting lumalapit si Ethan sa ulo ng dragon habang nag-uusap sila. Sinabi ng dragon na hindi para sa kanyang amusement ang dahilan kaya niya pinapatay ang mga tao. Kundi ay dragon siya at iyon ang kanyang pagkakalikha. Sinabi ng dragon na hindi siya tulad ng mga tao na kailangang matulog, kumain, magparami dahil mas mataas siyang klase ng nilalang. At hindi niya gusto na patayin ang mga tao o kainin ang laman ng mga ito. Kaya nagtanong ang bida kung bakit sila pinapatay. Sinabi ng dragon na katumbas ng mga gawa niya ang inborn na paghinga ng isang tao na nabubuhay. Sinabi ng galit na bida na magkaiba ito dahil ang pagpatay ay choice. Nagtanong ang dragon kung ang kagustuhan ni Ethan na patayin siya ay kasama na sa kanyang pagkakagawa. Sumagot ang tao na dahil pinatay ng dragon ang mga mahal niya sa buhay, ay iyon ang dahilan kaya niya ito ginagawa. Ihinanda ni Ethan ang espada nito at sinabing mamamatay sa kamay niya ang dragon. Saka nito sinaksak ang katawan ng dragon na nasaktan. Dahil dito ay na-out of balance ang dragon at nahulog silang pareho ni Ethan pabalik sa castle. Naitapon si Ethan na nakita ng napasigaw na Hana. Saka pamuling lumabas sa guho ang dragon na malakas pa rin. Nagtanong ulit ang dragon kung gusto pa rin bang maghayganti ni Ethan. Dahil iyon na daw ang tamang oras at iisa lang ang matitirang buhay sa kanilang dalawa. Binalak pitpitin ng dragon si Ethan pero kaagad tumakbo ang lalaki palayo na natakot din naman pala. Kahit na makipot ang pasilyo ay diretso sa paghabol ang dragon na nagbuga pa ng apoy nito para sunugin ang mas maliit na tao. Dahil sa lakas ng ibinuga na apoy ng dragon ay naitapon si Ethan na parang pinalipad ng granada. Dahil dito ay nakaramdam ng sakit sa katawan ng bida. Kaharap ng dragon ang mas maliit na tao. At para tapusin ito ay ginamit ng dragon ang buntot para panghampas. Kaagad namang naghagis si Hana ng espada para sa master at maliksi din na sinalo ito ng bida sabay ilag sa hampas ng buntot. Lumapit si Ethan sa dragon na ginamitan siya ng sampal. Pero nakailag ang bida at lumabas mula sa usok at buong lakas na sinaksak ang dibdib ng dragon. Kaya napanganga ang dragon na sinabing magaling ang ginawa ng bida. Saka din ito unti-unting natamba na natigok. Tumayo si Ethan na binati ni Hana dahil sa pagtatagumpay nito. Pero tahimik lang si Ethan na nilapitan ng dragon saka din ito pinagsasaksak dahil nawala pala ito ulit sa sarili na nakontrol ng galit habang nag-iilaw ang mga mata. Kinuha nito ang puso ng dragon at pinagkakain ito ng hindi luto. Kaya parang naging monster ang bida na kinain ng puso ng dragon na ikinabahala ni Hana. Sinabi ng buhay pang dragon na totoong natalo siya ng bida.
pero hindi na nito maibabalik ang namatay na mag-ina niya. At ang tunay na nangyari ay inilabas lang ni Ethan ang nararamdaman nitong labis na galit. At ang galit na iyon ang kumain din kay Ethan. Sinabi ng dragon na ang kasalanan niya ay pride. Natigil si Ethan na nawala ang galit ng mata at napatanong sa dragon. Sinabi ng dragon na pride ang nagkokonekta sa kanilang dalawa. Dati din daw siyang tao naging arisen na tulad ni Ethan. Dahil sa pride at revenge ay pumatay din siya ng isang dragon at ang pride niya ang kumain sa kanya. Nakatakda sa lahat ng arisen na papatay ng isang dragon. Pero dapat ang pagpatay ay hindi dahil sa galit, pride o paghihiganti. Dahil ang mangyayari ay ang arisen na pumatay ng dragon ang papalit na magiging dragon. Kaya napanganga si Ethan na tumingin kay Hana na nagulat din. Sinabi ng dragon na walang magagawa ang mga pawn dahil hindi nila alam ang epektong iyon. Sa kamuling sinabi ang katagang kapag sumilip ka sa dilim ay sinisilip ka rin ito. Napatanong si Ethan kung anong mangyayari sa kanya. Sumagot ang dragon na hindi niya malalabanan ang ugali ng pagiging dragon. Dahil mawawala ang kanyang pag-iisip tao at papatay din lang siya ng mga tao dahil magiging isip dragon na siya. Sinabi pa ng dragon na mayroong pagkakataon na nakakabalik siya sa pag-iisip na tao. Ngunit para lang maalala ang mga ginawa niyang pagpatay sa mga tao noong nasa dragon pa siyang pag-iisip. Kaya katumbas nito ang pakiramdam na nasa impyerno siya dahil patuloy lang siyang kinakain ng sariling konsensya kada bumabalik sa pagiging isip tao. Dahil dito ay napagod na ang dragon at nais mamatay. Kaya nang makita nito noon si Ethan at naramdaman ng labis na galit ay ito na ang pagkakataon niya para makatakas sa sumpa na iyon. Galit na sumigaw si Ethan at napatanong kung iyon lang ba ang dahilan ng dragon kaya niya pinatay si Olivia at ang anak nila. Kaya sinabi ng dragon na iisang pagkakataon iyon. Hindi siya makakahingi ng tawad sa bida dahil ang sariling kagustuhan ng bida na maghayganti ang naglagay sa kanya sa sitwasyon na susunod na maging dragon. At kailangan itong mangyari kay Ethan. Saka din biglang naging usok ang dragon na naging abo saka din namatay. Napasigaw na lang si Ethan na wala nang magawa dahil tapos na ang pangyayari. Tinignan niya ang kamay na puno ng dugo. Saka din biglang tumibok-tibok ang kanyang puso na ikinaramdam niya ng kakaibang sakit at nagsisimula ding magkaroon siya ng pangil at magbago ang itsura. Nilapitan siya ni Hana na nag-aalala pero walang magawa. Pilit nilalabanan ni Ethan ang pagbabago ng sarili habang hawak ang ulo na nasasaktan. At dahil malakas ang transformation sa pagiging dragon ay nagdesisyon siyang patayin ang sarili. Tinawag niya si Hana na kunin ang espada at patayin siya. Sinabi ng babae na protector siya ng bida. Kaya ipinaliwanag ni Ethan na kapag naging dragon siya ay marami lang siyang mapapatay na mga tao at mas maraming masasaktan. At dapat mag-isip pa rin si Hana bilang isang pawn na walang emosyon. Nagkalma si Hana na kinuha ang espada at muling lumapit kay Ethan na nagbabago ang hitsura. Subalit biglang naiyak si Hana na binitiwan ng espada at sinabing hindi nito kayang patayin si Ethan. Tinignan siya ni Ethan na sinabing alam niya. At sa isang iglap ay naging dragon si Ethan na tulad din lang ng naunang pinatay niya. Nakita nito si Hana na pipit-pitin sana pero nabawi ng bida ang isip kaya hindi namatay ang pawn. Tinawag ni Ethan ang pangalan ni Hana at sinabi ang final na utos na pinakinggan naman ng babae. Sinabi ni Ethan na protektahan ng mga tao laban sa kanya. Saka din kaagad na lumipad si Ethan pataas at pumasok sa isang lagusan patungo sa kung saan man nagpupunta ang mga dragon. Lumabas si Hana at nakita pa nito ang pagkakahulog ng dalawang bracelet ni na Ethan at Olivia. Pinulot ito ni Hana at sinabing gagawin ng utos ng master na poprotektahan ng mga tao. Nagpunta si Hana sa isang bayan ng mga tao. At nang may isang batang madapa ay tinulungan niya itong pinatayo. Kaya nagpasalamat ang bata na pinuntahan ng mga kalaro. Masaya din si Hana na kumaway at suot na niya ang mga bracelet ni Ethan. At natapos ang series. Anong masasabi mo ngayon sa ating video, Lods? Comment mo na sa baba at palike na rin po para more anime recaps to come.